Sa aming bahay ng aming bati. Lo, grabe naman mga rolling to si Michelle. Parang walang ka-energy ah. Sige, ihataw mo pa. Para malaki-laking bibigay sa atin mamaya. Araw-araw ay magiging Lo, may aso. Doggy, bati tayo ha. Huwag mo ko kakagatin. Isa sa mga nakaka-excite gawin sa tuwing papalapit na ang Pasko ay magsabit ng parol at magkabit ng mga kulay na Christmas decoration sa mga bahay natin. Naalala ko nung bata pa ako, si mama talagang mahilig maglagay ng mga Christmas decoration sa bahay namin. At bukod sa maliliit na parol, nagkakabit din si mama ng mga Christmas light na may iba't ibang kulay. At habang umiilaw, meron ding tumutugtog ng mga Christmas songs sa Christmas light na yun. Nung panahon yun, sobrang natutuwa talaga ako kapag narinig kong tumutugtog yung Christmas light namin na yun. Pero ngayon, lungkot na yung nararamdaman ko kapag naaalala ko yun. Para bang may magic yung Christmas light na yun. Parang nagpa-flashback lahat ng mga childhood memories at kung gaano pa kasimple ang buhay natin noon. Isa din sa magandang dekorasyon sa tuwing magpapasko ay ang Christmas tree. Nung bata ko, I never had a chance na magkaroon ng malaking Christmas tree na pwedeng sabitan ng mga palamuti sa bahay. Kaya bumibili na lang si mama ng iba't ibang kulay na tinatawag na Christmas garlands. Kinakabit niya yun sa pintuan namin gamit ang thumbtacks. At kinukortean niya na hugis Christmas tree. Nung bata ko, merong kaming tanim na fortune plant na may mahabang dahon sa bakura namin. Di ko sure kung lasing yung tatay ko noon o bored lang siya sa buhay niya noon. Bigla niya naisipang gupitin yung mga dulo ng dahon ng halaman namin. Parang nga naman magmukhang Christmas tree, di ba? Maurice, ano yan? Ginupitan ko lang konti para maging Christmas tree. Christmas tree? Sinira mo na halaman dyan, nananahimik. Huwag kang mag-alala, tutubo pa naman yan. Paano pa tutubo yan? Ginupit mo na yung dahon. Naku, Maurice, pag yan talaga hindi yan tumubo, ikaw tatanim ko dyan. Pasko, uso rin ang pangangaroling sa mga bahay-bahay. Nangunguha kami noon ng kalaro ko ng malalaking lata ng powdered milk para gawing tambol. Namumulot din kami ng mga pakalat-kalat na tansan ng soft drinks sa mga tindahan sa kanto namin. Pinupukpok namin ng martilyo mga tansan isa-isa para maplat. Tapos pagsasama-samahin na namin gamit ang alambre. At yun ang gagawin namin tamburin sa caroling namin. At dahil isa akong mabait na bata noon, nagpapaalam muna ako syempre sa mama ko para payagan akong sumama sa caroling ng mga kaibigan ko. Mama, sama ako sa mga kaibigan ko mga caroling mamayang gabi Mga ngaroling kayo? Opo. Hindi! Paano kung may aso yung bahay na pinagkakarolingan nyo? Bigla kayong kagatin. Baka kulang pa yung pera makukuha nyo sa pagpapa-hospital nyo. Sa aming bahay ng aming bati. Hala, grabe ang mga rolling to si Michelle. Hataw na hataw Sige, ihataw mo pa. Para malaki-laking bibigay sa atin mamaya. Araw-araw ay magiging Lo, may aso. Doggy, bati tayo Huwag mo ko kakagatin. Hala, sige na nga, di na ako sama. May Christmas party din kami noon nung elementary pa ako. Nagte-take out muna kami ni mama ng Jollibee dahil bring your own baon ang tema namin noon. Lalong sumasayang Christmas party kapag may mga pa-games. Isa na riyan ang stop dance game kung saan magsasayawan ang lahat ng mga bata at kapag biglang nag-stop ang music, isa-isa matatanggal sa laro ang mga batang mahuhuling gumagalaw. Teachers, Jepoy po pumikit. Hala, ang daya naman. Counted ba yun? Napuwing lang ako Duga. Sa presinto na magpaliwanag. Di rin mawawala ang trip to Jerusalem. Iikot ang mga bata sa paligid ng upuan. At kapag nag-stop ang music, ang batang hindi nakaupo sa upuan ay siyang matatanggal. At ang batang makakaupo sa huling natitirang upuan ang siyang mananalo sa laro. Alam niyo ba technique paano manalo dito? Dapat malakas ka manulak. Charot lang. Isa din sa magandang laro tuwing may Christmas party ay ang paper dance. Kailangan sumayo dito ang mag-partner at kapag nag-stop ang music, kailangan nilang tumayo sa dyaryo na hindi lumalagpas sa mga paa nila. At habang tumatagal, paliit na rin ang paliit ang papel o dyaryo na apakan nila. Diskarte nyo na lang ng partner nyo kung paano kayo magkakasya sa maliit na papel para manalo. Missy, pag nag-stop yung music, pasang ka sa likod ko mamaya akong bala. O Misyang, pasan ka na, bilis. Bigat mo pala. Exchange gift ang pinaka-highlight sa kahit anumang Christmas party. Bunutan ng kadalasang exchange gift sa elementary. Yung maayos naman yung dinala mong regalo. Pero yung nabunot mong regalo, parang ewan. Nail cutter, anong klaseng regalo to? Wala pa nga yata sa 100 to Wow, ang ganda na nabunot ko. Huh? Di ba ikaw yung may dala na itong regalo na to kanina? Ibalik mo sa akin yung regalo ko kung ayaw mong masaktan. Charot lang, tinanggap ko na lang sarili ko na malas talaga ako sa exchange gift sa school namin noon. Nagsisimula ang simbang gabi sa madaling araw ng December 16. Ginigising kami ng mama namin noon as early as 3 a.m. Napakalamig noon kaya sobrang hirap kami ni Jenny bumangon sa higaan. Jenny, Jeff, magsisimbang gabi na tayo. Kayo yung magsibangon? May iwan kayo dito Dito sa Redemptor's Church kami nagsisimba tuwing madaling araw. At dahil first day ng Misa de Gallo, expected na namin na dagsa ang tao sa simbahan. At dahil wala na ring maupuan, nakapwesto na lang kami ni mama sa gilid ng simbahan para makinig ng misa.
Sa simbahan may mga taong totoong nagdadasal at meron din nakapikit na akala mo nagdadasal, natutulog na pala. Lo, batukan ko kaya to para magising. Iba-ibang taong may kita mo tuwing simbang gabi. Bukod sa magkakapamilya, meron din mga tropang geng-geng. Trip lang din nilang i-flex yung mga bago nilang pamaskong damit. At hindi rin mawawala magjowang nakasuot ng mga couple shirts nila. At dahil bata pa kami noon, hindi pa namin alam kung paano banggitin ang peace be with you. 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 Diyos ko Lord, record ba talaga mag-kiss? Pagkatapos ng misa, ay bumibili si Mama ng sampagita na kadalasang itinitinda sa labas ng gate ng simbahan. At nang makauwi na kami sa bahay, naalala kong tinitimplahan kami ni Mama ng mainit na tsokolate ng mga bata pa kami para mainitan ng mga sikmura namin sa napakalamig na umaga. At pagpasok ng buwan ng December, puro pamaskong cartoons lang ang pinapalabas at napapanood namin sa TV tuwing umaga ng mga bata pa kami. At merong isang pamaskong palabas noon na kapag narinig pa lang namin ang intro, napapaindak na talaga kami. Sino nga ba siyang nakasuot pula? Yung palabas na yun talaga naging dahilan kaya niniwala kami na may totoong Santa Claus ng mga bata pa kami. Pagsapit ng huling araw ng simpang gabi, si Mama na lang talaga nakakapagsimba sa madaling araw. Di na namin kasi kaya ni Jenny na gumising ng madaling araw dahil sobrang lamig na nun ng mga panahong yun. Charot lang. Nagpupunta na lang kami ni Jenny kasama ni Ate Daday bandang alas 8 ng gabi sa simbahan para magsimba at para makumpleto pa din ang simbang gabi. At habang nasa simbahan pa kami, abala na si Mama para magluto ng mga pagkain na ihahanda namin sa Noche Buena. Spaghetti na nakahiwalay yung sauce at keso, adobong manok, kanin, pritong hotdog na may marshmallow na nakatusok sa repolyo, ang ilan sa mga handa namin noon. Yun nga lang, kailangan namin maghintay ng alas 12 bago namin makain ang Noche Buena namin noon. Tara Jenny, kuha tayong hotdog habang nasa labas pa si Mama. Sige. Jeff, Jenny. Ilang minuto na lang mag-aalas 12 na. Malapit na mag-Noche Buena. Di ba kayo makapaghintay? Jenny kasi. Kahit konti lang handa namin sa Noche Buena at hindi kumpleto ang aming pamilya, masaya pa din namin sinelebrate ang Pasko kasama ni Papa, Mama, at ni Ate Daday. Ang mga ninong at ninang daw natin ang nagsisilbing pangalawang magulang at gumagabay sa paglaki natin. Kwento ko sa inyo ngayon ang mga klase ng ninong at ninang na meron ako nung bata pa ako. Ito nga pala si Ninong Philip, the missing ninong. Siya yung typical na ninong na best friend ng tatay mo, kabanding sa inuman at sa kalokohan. Siya yung typical na ninong na sa binyag mo lang nagpakita at never mo na siya nakita for the rest of your life. At ito naman si Ninang Carol, the galante ninang. Siya naman yung ninang mo nakakaluwag-luwag sa buhay. Bukod sa regalo ay meron pa siyang pera na iaabot sa'yo. Sana all, di ba? Tago ko muna yung bigay ni Ninang Carol mo, baka mawala. Parang ganyan din sinabi yung sa akin last year, man. Di mo naman binigay. May sinasabi ka? Huh? Wala po ma, wala. Pero inabutan pa rin naman ako ng mama ko ng 100. So bumili agad ako ng 3 rubber ducky na laruan. Kaso inarbor ni Jenny yung isa dahil pambabae daw yung kulay pink. At dahil mabait naman ako, binigay ko na lang sa kanya yung isa. Oh, gitera ka. Jeff, tara. Puntaan natin yung Ninang Senny mo. At ito naman si Ninang Senny. Siya naman ang best friend ni Mama na lagi niyang kakwentuhan at kadaldalan. Mare, Merry Christmas. Merry Christmas din, Mare. Naku, Mare, mukhang blooming ka ngayon ah. Naku, Mare, malit na bagay, pero salamat. Ay, silang dalawa na lang taga nagbobolahan. Ano pala handa niyo, Mare, sa Noche Buena kagabi? Nagluto lang ako ng fried chicken sa kapansit kagabi. Kami lang naman ni Tonton dito sa bahay. Tonton? Anak pala siya ni Ninang Senny na abutan namin na nakapwesto sa papag nila. Payat, baluktot ang kamay, at hindi na raw ito nakakapagsalita at nakakapaglakad. Nagpaalam ako kay Mama na kung pwedeng lapitan si Tonton at pinayagan naman ako. Hello? Tara, laro tayong langit lupa. Ako taya. Ay, sorry, nakalimutan ko. May laruan pala ako dito. Charan! Sumosoy na lang. Meron pa naman ako dito. At sa wakas, kahit pa paano, nakita ko siyang umiti. Jeff, tara na. Uwi na tayo. Di ko alam, yun na pala ang huling pagkakita namin ni Tonton. Nabalitaan namin na nabawian siya ng buhay dahil sa sakit niya. At mula nung bihira ko na rin makita si Ninang Senny na dumalaw sa bahay namin. Malamang ay nagdadalamhati siya sa pagkawala ng nag-iisang anak niyang si Tonton. Karamihan sa atin gusto natin na makatanggap tayo ng mga regalo sa Pasko tulad ng bagong phone, bagong sapatos at marami pang iba. Pero may mga taong sapat ng regalo sa kanila ang mabigyan ng ekstrang oras para makasama pa nila ng matagal at mapahaba pa ang buhay ng kanilang pamilya at kaibigan. Sulitin na natin ang mga oras na kasama natin ang pamilya natin at ang ating mahal sa buhay. Dahil ang buhay ang pinakamalaking regalo na pinagkaloob sa atin ni Lord. Ang Pasko ay di nasusukat sa taas ng Christmas tree, sa kulay ng mga dekorasyon, at kung gaano karami ang handa natin sa Noche Buena.
Dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay pagmamahalan at pagbibigayan sa isa't isa. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa inyong lahat. Nabati ko nga pala ang kaibigan ko si Joan Bautista Hipolito at ang kanyang anak na si Jana na lagi raw nanonood ng mga animations ko sa YouTube at sa Facebook. Maraming salamat sa support. At sa lahat ng mga nagpapadala ng mga fan art, sobrang gaganda ng mga drawings nyo. Sobrang na-appreciate ko talaga. Maraming salamat po. At sa lahat ng nagpapa-shoutout at naghihintay na matagal para lang mapanood ang mga animations ko sa YouTube at sa Facebook, maraming salamat po sa paghihintay. Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyo lahat.